RB Official Channel. Like, share, and subscribe. Hello po, good afternoon sa lahat natin ng mga viewers at subscribers at sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating channel. Ngayon pong hapon magbibigay tayo ng updates regarding sa safety and electricals. Para may apply po natin sa ating buhay, mapalayo tayo sa mga aksidenteng nangyayari sa ating kapaligiran. So, panoorin na lang niyo po ang ating uploads at topics sa ngayong araw. Hello po, nagbabalik tayo. You learn about the safety and electrical. So, ano ang kailangan natin pong malalaman about the safety? So, magbibigay tayo ngayon ng mga updates and learnings and para may apply sa ating buhay. So, hazard and of electricity, insulating circuits, testing circuits, work on energized equipment, portable electrical tools, electrical PPEs, work area safety, electrical system. So sa mga previous po natin na topic, nagbigay na ako ng information about the safety sa electrical doon po sa topic natin na household tips po. So may mga updates po ako doon at saka ito pong ibibigay ko na information sa inyo, karagdagang update sa inyo para makaiwas tayo sa any electrical accident na nangyayari sa atin. So electrical safety, special training is required for electrical. So kailangan po natin ang special training. So may mga TISDA tayo na nagbibigay ng trainings about sa electrical. So bago po tayo mag-handle ng electricals, kailangan po natin na magkakaroon tayo ng electrical trainings and equipments po. So ang kailangan lang dyan, ang mag-handle talaga ng electrical, yung authorized person po. So yung mga nakapag-aral po ng electrical. So hindi po basta-basta na magbibigay tayo ng trabaho para sa electrical na hindi naman po marunong. So kailangan po doon natin marunong po yung i-assign natin doon na electrical at saka authorized person po siya. So at saka employees or sa bahay po, kailangan po malalaman po natin ang application po ng electrical. Kasi po ang electrical, nandyan lang po yun. Pag hindi po natin yung nagagalaw, nandyan na po, nakadaloy lang po yun. So special training, ano po yung kailangan sa special training? So training for authorized person. So covers ano po ang kailangan nating malaman, ano po ang kailangan na information sa special training ng electrical. So safety work practice, kailangan po yun, work practice. So installation of electrical sources. So test equipments and tools and PPEs. So sa mga previous nating topic, sabi ko sa inyo, na topic na natin to about sa PPEs and electrical tips po para sa mga household. So may mga hazard din po na tinatawag dyan about sa electrical hazard. So includes po ang electrical shock, so electrical exposure, electrical and burns po, yung mga nasusunog po. So lahat po yan ay makaka-result ng severed injury or maaaring magresulta ng pagkamatay po. So yun po ang pag-ingatan po natin, yung magkakaroon po siya ng death or pagka-resulta ng pagkamatay ng isang tao, resulta ng pagkaroon ng electrical shock. So So work safety or work practice. So before starting work, ano kailangan natin gawin? So de-energize, lock, tag, and test. So kailangan po yun. So all circuits of 50 volts or less, kailangan po natin ang lock and
tag po dyan. So may mga highest and mga lowest so kailangan po i-energize, i-test po natin kung pumapangsyon siya. At bago tayo gumalaw po sa isang location na ating paggagawaan ay kailangan naka-shutdown po ang breaker o shutdown electrical. So ano po ang kailangan natin? I-test pa po natin yun kung may supply pa po o wala na. So de-energize all power sources. So disconnect from all electrical energies or sources po. So i-disconnect po natin yun para zero current po siya. So mapalayo po tayo sa aksidente na nangyayari po. So iwasan din po natin na tayo ay may kasama na hindi talaga marunong. Baka mamaya gumagawa tayo sa kabila, bigla niyang itaas yung breaker, makuryente po ang gumagawa po. So may nangyayari po yun. May experience po kami na nangyayari po yun dito sa hinahandle po ng mga tao po. So wala kasing tagging at saka kulang sa information. So biglang tinaas yung breaker na may gumagawa sa kabila. So information din po ang kailangan natin dyan. So next, control device. So control circuit device such as ano po ang kailangan natin dyan. So push buttons. Push button po siya. May push button tayong gagamitin. Selector switch. So interlocks. So mga interlock po. So may not used to as a sole means for de-energizing circuits for equipments. So yun po. So lock and tag. Ano po ang kailangan natin sa lock and tag? So sa ibang mga area, hindi na nila kailangan yung mga lock and tag kasi abala pa daw. Siguro sa akin mas importante po yung lock and tag para safe po yung any person na humahandle ng electrical. Napakalaking bagay po yun na may warning or may tag na may wrong na gumagawa. Ibig sabihin nakalock yun kasi mayroong nagmi-maintenance. So any person na pumunta doon, hindi niya po yun maitaas yung breaker, hindi niya yun may magagalawin kung nakalock po yung natin, nakatag po yun ang lahat na sources. So yun po. Place lock at tag on its disconnecting means used to de-energize circuit. So attack locks as a prevent operating the disconnecting means place tag with its lock. So yun po. Kailangan po yun natin ilalagay. Huwag natin kalimutan na mag-information din po na may gumagawa dito sa area na to. So this area is danger for electrical or under for maintenance. Yun po ang ilalagay ninyo. So walang maaring pumunta doon na ibang tao. Dapat kayo lang po muna nandun. So habang nagme-maintenance kayo o kaya may kasama kayo na nagbabantay doon na this is under for maintenance. Yun po. So if lock cannot be applied, so ano po kung hindi siya apply, hindi natin i-apply yung lock and tag. So a tag used without lock must be supplemented by at least one additional safety measure that provides a level of safety equal to that of lock. So yun po. Example, remove isolating circuit elements. So remove po such as ano po yung i-remove natin, ano po yung nandun. So ang fuse po i-remove natin. Pag i-remove mo na yung fuse sa safety breaker na tinatawag natin ay wala na pong supply yun. So yun po ang pinaka-importante doon. I-remove mo po yun para walang gumalaw. So maliban na lang kung gagalawin na po yung main supply po, yari siya doon. Talagang makukurente yung kung sinong nandun. So blocking of all controlling switch. So operating of an disconnecting device. So yun po. Place store energy.
ano po, stored energy must be released before starting work. So yun po, discharge or capacitors, pwede discharge po natin yun. Short circuit and ground all high capacitance elements, yung capacitance elements niya po. So it is dead o patay na po ba o hindi pa. Verify the system and de-energize. So operate the equipment control to check the equipment cannot be restarted. So yun po. So use this equipment to test the circuit and electrical parts for voltage and current. So ano po ang kailangan natin dyan i-test? So may voltmeter tayo, may tester tayo. Saan po natin isi-set yun? Hindi pwede sa ohms, hindi pwede sa kailangan po doon sa voltmeter po siya. May volt po yun, may AC at saka DC. So kung AC po tayo, doon tayo sa AC supply. So above po ng 220 volts, kailangan ilagay natin po doon sa 700 or 1000 volts. Ilagay po natin doon yung ating current and set po ng tester. So huwag kalimutan po ang settings ng tester. Maaaring pumutok po yun pag nagkamali kayo ng paglagay ng level po. So kaya po kailangan natin malaman po yun para hindi po tayo ma-aksidente. So check your tester. I-check po natin yung tester. Check the test equipment bolts, ohmmeter as known, live source, same rating, ensure it works before and after checking circuit switch. You will be working. So yun po, kung working po siya. Before and after po, checkin natin kung okay po siya. So pagka tapos gawa, checkin. Pag nagsa-start po, checkin po natin yung kung okay na siya bago tayo magsaksak ng mga kung ano isasaksak natin, kung ano nilalagay natin. So tinitest po natin yun kung may source na, tinitest din po natin kung wala ng source, di ba? So safety yun po ang kailangan natin. So re-energize equipment, conduct test and visual inspection to ensure all tools, electrical jumpers, shorts, grounds and other such device have been removed. So warn others to stay clear or circuit of equipments. So each lock and tag must be removed by the person who applied it. So sino dapat ang mag-remove? Kung sino po yung naglagay ng mga tag at saka lock, sila po yung magtatanggal. Hindi po pwedeng i-utos natin kung kanino na kasama natin. So ikaw po dapat ang magtanggal ng tag and lock doon sa ginawa mo, kasi para sure na safety ang iyong mga kasamahan. So yun po. So energize, worker must energize parts. Persons working on energized equipment must be familiar with the proper use of special techniques po. So ano po ang mga special techniques po? So yun po ang mga pinag-aralan ng electrical and mga electronics po. So as the same lang din ang pinag-aralan ng electrical at saka electronics, kasi may mga current supply din po na pinag-aaralan po dyan. Hindi po nagkakalayo ang electronics at saka electrical, na specialized lang po yun, na pinaghati lang po yun ang electronics at saka electrical. Pero isa lang po yung pinagmumulan po nun dito sa electrical. Electrical sources pa rin po yung ginagamit nun. So kung ikaw electronics, kailangan mo pa rin pag-aralan po ang electrical. Hindi mo po mabubuo yung kung hindi mo pag-aralan ang electrical. The same din po yung mga electrical, kailangan nilang pag-aralan yung electronics to be for application. Sa mga applications po yun. So working on energized circuit,
When working on energized circuit, ano ang gagawin? Isolate the area for all traffic. So, post sign and barricades. So, lagyan po yung mga ganun. So, use an attached attendant or if necessary. So, may attendant po, lagyan natin ng attendant doon kung kinakailangan. So, use isolated tools, mats and sheeting. May mga sheeting tayong ginagamit doon, sheets. So, use electrical rubber sheetings to cover nearby exposed circuit. So, nakita nyo po yung sa mga malapit sa mga grounding areas, yung mga nilalagay nilang plastics. Mga plastic po yung cover po ng mga high voltage na yun po yun. Kailangan po nilang lagyan ng mga rubber. Rubberize po yun, high quality po yan na rubberized na ginagamit ng mga electrical engineering natin. So the next, conductive materials. So conductive materials and equipment must be handled so as to prevent them from contracting exposed energy conductors or circuit parts. So conductive, so ang conductive po, remove all conductive articles of jewelry and clothing, such as, anong kailangan? I-remove po natin yun. Watch, yung relo po natin, diba? Yung relo kailangan i-remove yun. Mga bracelets po natin, rings, mga keychain po na may mga karet, ano yun, may mga karet na pwedeng daluyan ng electrical. Necklace, yung mga kwintas natin. So materials or clothes with conductive trend. So yun po, or metal hand gear. So yun po. So next, portable electrical tools and cords. So portable equipments must be handled in a manner which will not cause damage. So hindi po kailangan po walang damage po yun. So hindi na kailangan natin gamitin yung may mga damage na mga tools natin. So equipments natin. So huwag na po gamitin yun kasi slight na po, maliit lang, maaaring mapasok po yun ng electrical current natin. So flexible electrical cords connected to equipment may not be used for raising or lowering the equipment. So flexible cord may not be fastened with staples or otherwise hung in sacks of fashion as will damage the outer jacket or insulation. So yun po. So visually effects. So ano po ang mga visual effects? So portable cords and plugs, connected equipments and flexible cord sets, extension cords shall be visually inspected before use on any ship for internal defect. So kailangan po natin yung i-check kung may mga damage na po yun. Visual checking po ang gagawin natin. I-check po natin na kung wala po mga crack po yun. So kailangan may i-inspection po natin yun. Hindi lang basta-basta na gagamit kayo ng mga cords na gagamitin sa electrical na hindi nyo ini-inspection. So hindi po doon angkop sa current na supply. Kagaya po doon sa mga jumpers, nagja-jumpers po, maaaring magpupus po yun ang sunog kasi hindi naman po sila nakapag-aral ng electrical. Sila po ay magnanakaw lang. Ninanakaw nila yung sources ng electrical energy natin para po makalibre.
So ano po ang naging dahilan ng sunog? Yan po dahil sa hindi nila po alam yung application, ang alam lang nila nakawin yung current para magamit nila, pero hindi nila alam na kunting pagkakamali nila ay maaari silang masunog, like previous sa ating mga nababasa na mga balita. So mayroong nasusunog. So para sa information ninyo, ito ay base sa research and nalalaman ko lang. So for illegal connection, sparks, fires in Visayas po. Visayas area ito. So more than 30,000 illegal connections. So yun po. 30,000 po yun ang illegal connections. So yun po ay mga jumpers po yan. So na as reported lang po yan sa mga diaryos at saka sa TV po. Sa diaryo at sa mga websites po ng Kapilco o Visayas yun Capiz or Iloilo, ganun po. 30,000 connection. Hindi pa yon yung mga nahuhuli lang yan. Pero paano yung mga hindi nahuhuli? So expected na more than 30,000 po yung may mga illegal na ginagawa po sa ating. So tigilan po ninyo yun. Maring yun po ang nagiging dahilan ng sunog. Hindi lang po isang tao ang mamamatay doon, mawawala yung buhay, hindi na ninyo maibalik po yun. Yung mga bagay na nasusunog, hindi na po ninyo maibalik yun. So sunog po yun, mas ano pa nga siguro yung baha, kasi may dadamputin ka. Pag sunog po, simot-simot po yun. Pati brief mo po sigurado dala po doon pag wala ka nang may isuot. Pero pag baha po, maaaring pong habulin yun. Abangan mo doon sa kabila para may maisuot ka lang kinabukasan. Basa lang yun. Pero pag sunog, wala kang makukuha, kahit abo na lang yung makukuha mo. So yun po, isipin mo yun. So 20 to 40% po yun na may mga illegal na ginagawa. So in Metro Manila naman, may mga 40 to 50%, 40,000 illegal jumpers po na i-report sa ating mga electrical cooperatives po. So ano po ang naging dahilan po noon? So hindi sila marunong, kasi yun na nga na-aksidente sila. So anong kadahilanan? So unsafe equipment, unsafe environment, unsafe workplace practice. So unsafe workplace practice, hindi sila nakapag-aral doon sa electrical. So wala silang alam, hindi magnakaw lang. Kaya yun na nagdi-disgrasya, hindi nila alam yung proper applications ng electrical. Mahirap po yun. Kailangan po talagang maglalagay ng electrical, magagawa ng electrical, yung marunong po, yung nakapag-aral. So na-aksidente nga po yung nag-aaral, nakapag-aral doon sa electrical. Mas more pa kaya yung hindi na-aksidente. Oo, sabi nila, bakit ako hindi na-aksidente si Juan de la Cruz? Kasi engineers or TISDA graduate yun. Oo nga, na-aksidente yun na may alam, ikaw pa kaya na walang alam. Kaya yun, nasusunog dahil sa tigas ng ulo. So yun po. So lost parts, may lost parts din po. Sa mga lost parts po yun, nalulos yung mga parts. So hindi standard yung ginagamit ng mga materials doon. So low doon sa kailangan na alam mo na kailangan mo 20 amperes lang, saksakan mo ng 50 amperes, siyempre masusunog yun. Diba? Eh kung hindi mo alam yung 50 amperes at saka 30 amperes, load ka lang ng load, sigurado puputok yun. Buti kung ikaw lang yung madadamage. So lahat po nandun sa katabi mo, madadamage, pamilya mo, madadamay pag nagkaroon kayo ng sunog. So ingatan po ninyo yun. So the form of misleading pins. So deform, may mga pins kasi yan. Damage of outer jacket or insulation. So evidence of possible internal damage.
So yun po, may mga damage po kasi yung mga ginagamit natin dyan. Hindi mo alam, may mga damage sa loob. So bago pa i-install yun, kasi tinitest natin yun, alam mo kung may damage po yun, kung ikaw yung isang electrical installer. Diba? Chine-check po yun bago i-install. Hindi na dot-dot ka lang ng dot-dot doon sa pag-install mo. Di mo chinek, may putol pala. So, dayari ka. Diba? Yun po. Yun ang mas lamang yung may alam. Yun. So, remove from the service. If there is a defect or evidence of damage to any electrical tools or equipments, so i-remove po natin yun. Immediate notify your superior or remove the item from service. Tell your co-workers. Yun po. O sabihin natin sa ating mga kasama, may nakikita kayo na may mga ganon. So water hazard, so may mga water hazard din tayo. So ensure hands, cords and receptacles are dry when plugging and unplugging power cords. Maaari ba tayo mga kuryente kung mabasa ang kamay natin? Oo, hindi. Siyempre, oo, makukuryente tayo. Mabasa yung kamay mo, dinot-dot mo doon sa outlet. Nadamay ngayon yung nadamay yung pagpasok na ngayon ng tubig doon sa extension cord. Hindi ka kainin pati yung kamay mo, lalo na nakachinilas ka or nakapaa ka, nakaground ka doon sa lupa. Hindi po ninyo alam, may ground po yun sa maring sa sahig, sa may ground din po yun. Hindi basta-basta hinihipo mo lang yung electrical na nandun sa ating bahay. So sa mga uploads ko po na sa safety tips sa household, mayroon po doon mga tips po. Ladders, so may mga ladders po yan. Portable ladders must have non-conductive sides rail if they are used where workers or the ladder could contact exposed energized parts. So pwede po tayo magamit ng ladder na steel. So simple hindi. Gumagawa tayo doon sa electrical, kailangan po ang ladder ninyo is portable and conductive sides po siya. So may mga ladder tayo na ang ilalim po nun plastics. So kalahati po nun aluminum, pero ang patong ang magilid po nun nangyari sa basta sa high conductive na ng plastics po. So yun po. Huwag tayo magamit ng ladder na pwedeng daluyan ng kuryente. So maaari po yun na nandun ko sa taas ng poste, ginamit mo ladder na kuryente ka talaga noon. That's why ang mga electrical installer natin gumagamit ng mga boom na plastics yung pinapatungan para po malayo sila sa aksidente. At saka mga high quality po yung ginagamit nila, mga gloves, mga electrical equipments po. Yun po. So sa bahay po, kailangan po ba natin yun? Siyempre kailangan natin may mga safety PPS po tayong ginagamit niyan. Huwag lang po hawak ng hawak sa electrical. Porque marunong ka ng konti, kampante ka na. So huwag po maging kampante sa current po na tinatawag. So test instruments. Test instrument equipment and test leads, cables, power cords, probes, and connectors must be visually inspected for internal defect and damage before the equipment use. Yun po. So remove any defect items from device or service. Remove po natin yung lahat. I-remove po yung mga defective na items po o defective na mga parts na natin. Remove po natin at kapalitan ng bago. Huwag kayo manghinayang sa kunting pera. Kailangan po isipin nyo po doon ang safety ninyo sa electrical na hindi kayo magkaroon ng sunog. So yun po. So instrument ratings. Test instruments and equipment and accessories must be rated for the circuit and equipment to
which they will be connected. So yun po. So designated for the environment in which they will be used. So yun po. Pwede ba gamitin sa tubig yung electrical wires na open? Siyempre hindi, di ba? Use mo yung pinag-aralan mo. So kung wala kang pinag-aralan, possible gamitin yung pag-apply mo ngayon ng current doon, pati ka patay, di ba? So personal protective equipments, dito na po tayo. So may mga topic ako doon about sa personal protective equipments o PPEs. So may mga designated tayo na area na mabilhan ng mga PPEs na para sa electrical. So yun mga pang electrical supply talaga siya na ginagamit sa mga electrical natin. So use electrical rated protected equipment when working in area where there is potential electrical. So yun po, gumamit po tayo ng mga PPEs na yun. So panoorin po natin ng mga previous hindi lang po ito ang about sa safety. Lahat po ng mga uploads ko about sa safety. So may apply po natin sa ating buhay yun araw-araw. So bakit ko kailangan ibigay sa inyo? So ibigay ko itong information sa inyo kasi para makatulong sa inyo. So kung hindi nyo i-apply, nasa inyo po yun. At least may mga bagay akong may ibigay sa inyo na may apply niyo sa inyong buhay para mapalayo tayo sa mga accident. Ito po ay reminders lang po para sa lahat ng mga nanonood ng aking in-uploads ng mga videos. Sa mga previous na mga topics may mga nag-aano din ito, pero sa ngayon kasi karamihan gumagamit ng mga internet at saka pwede naman yung dagdagan ang mga nalalaman nyo by research siguro. So hindi lang po ito ang basis ng electrical safety. So ito po is basis for reminders sa lahat ng mga nag-use ng electrical para po mapalayo tayo sa mga aksidente po. So more PPEs. Ano po ang mga PPEs? Use sa mga store and maintenance your electrical PPE in a safe, reliable PPEs and condition po siya. So kailangan po natin i-maintenance din po yung mga PPEs, di ba? So kailangan po yun. Kasi i-checkin din po natin yung mga PPEs natin, yung mga gloves na ginagamit natin, yung mga lahat po na PPEs na ginagamit sa electrical. Titingnan po ninyo may mga butas yun na huwag na ninyo gamitin kasi lulusot na po yun, mga plies ninyo, mga electrical tools ninyo. At check din ba natin po yun kung may mga damage na. So pwede nating i-repair po siya kung marunong po kayo mag-repair. So kung electrical ka at saka electronics ka, marunong ka rin mag-repair ng mga ganyan. So nire-repair po yun para maging safe po yung paggamit natin. So wear non-conductive head protection po. So ano mga non-conductive head protection? Siyempre yung hard hat po. Yung hard hat na pang-electrical. So hindi po yun conductive. So gawa po yun sa plastic kaya hindi siya conductive. So yun po. Wear protective equipment for the eyes or face wherever there is danger or injury to the eyes or face. So sa mga previous uploads natin may mga goggles akong for electrical. So may mga ear protections at mga head protection po. Kung ang danger po doon sa ating pinagagawa. So may mga eyes po, sa mga sparks po yun. Doon po sa mga previous topic ko na i-discuss ko na ito po. So PPE inspections. So kailangan din po ang PPE inspection. Electrical PPE which any of the following defects may not be used. So a hole, tear, or puncture, or cut. Yun po. Huwag na po natin gamitin kung may mga ganun. So checking, may mga cutting action po yun. May mga cutting huwag na po natin gamitin. So yun po. So may mga cracks siya, may mga cracks na sa PPEs, huwag na pa natin gamitin. So palitan po natin yun. So do not use po sa mga defective electrical PPEs kasi
pwede tayo makuryente po doon. Nabalitaan niyo po siguro na mostly at saka may nangyayari dahil may nakukuryente pa rin ng mga electrical maintenance natin dahil ano po yun, lack of awareness and lack of PPE. Yun po, nakakalimutan nila magsuot ng PPE dahil siguro may mga problema din na naiisip, nakakalimutan po yun. So reminders po, ito po ay reminders para sa inyo lahat. So PPE testing, rubber insulating lines o hose upon indication of insulating value is suspect. Ito. Rubber insulating covers upon indication that insulating value is suspect. So, dalawa po yun. Dalawang function. So PPE testing sa mga rubber insulation before first issue and every 12 months po. So ito testing every 12 months, ibig sabihin 1 year po yun. Testing po natin yun. So rubber insulating gloves, so before first issue and every 6 months po, i-check po natin yun. So mga rubber insulating sleeves before first issue and every 12 months, i-checkin po ninyo yun. Sa mga nag-i-install po ng mga high ano na yun, alam na nila yun. May mga engineers po na nagpupuro ng about sa application nila. So kaya mas maingat po sila. So ito po para sa mga walang alam, para malaman po ninyo, diba? Mga karagdagang information ito para sa inyo. Work area safety. You must be able to see what you are doing when working on energized equipments, diba? So mas kailangan po yun. So energized parts, do not work on energized electrical parts without adequate illumination. So yun po. So if there is an obstruction that prevents seeing your work area, if you must be reached blindly into areas which may contain energized parts. So yun po. So tools and equipments, use insulated tools or handling equipments when working near exposed energized conductor or circuit parts. So yun po. Tools and equipment, use fuse handling equipments to remove or install fuses when the fuse terminals are energized. So yun po. So tools and equipments, ropes and hand lights, use near exposed energized parts must be non-conductive. So mga non-conductive po. So alerting others, use safety signs. So may mga safety signs para maging alert yung ano natin to, yung iba hindi nila alam na may nagtatrabaho. Safety symbols, lalagyan ng mga safety symbols. Or accident prevention tags. Ito po ay bawal, high voltage po ito, huwag galawin, huwag pakialaman. Yun po, para maging aware sila. Ito po ay nakakamatay, huwag nating hawakan. So may mga matitigas ulo, alam niya nakakamatay, hawakan kasi matigas nga yung ulo, di ba? Sinusubukan pa ng mga Pilipino ganun, di ba? Ibang mga kapwa Pilipino natin ganun yun, matigas yung ulo. Kaya nga tao, matigas yung ulo. Then prevention tags when warm other about electrical hazards which may endanger them. Yun po. So mga tags po and symbols sila lagay po ninyo doon. Huwag yung po symbol na, huwag kayong maglagay ng symbols na may 6C dito. Open. This is 6C area. Huwag po natin ilagay ng ganun. Di ba? Kaya i-open talaga yun, matitigas yung ulo ng tao, kaya ganun yun. Then, alerting others, yun po ang use of barricades. Lagyan po natin ng barricades. So, bawal no entry. May gumagawa dito. So, to prevent or limit access to work area with an insulation.
isolated energized conductor or circuit parts. So if sign and barricades do not provide sufficient warning and protective from electrical hazard, an attendant must be at the area. So yun po, mag-store tayo, maglagay tayo doon po ng attendant, taga-bantay po. If sign and barriers do not provide sufficient warning or protection from electrical hazard, an attendant shall be stoned to warn and protect employees or person. So yun po, lalagyan po natin ng mga attendant po doon sa area na yun para mapalayo po sa aksidente yung makapunta doon. Siya po maging bantay po. So, conductive work location. So, portable electrical equipments and flexible cord use highly conductive work location where human or employees are likely to conduct water or conductive liquids must be rated for the wet environment. So, yun po. Electrical system. So, interlock. Only a qualified person must defeat an electrical system interlock. So yun po. And then only temporarily while he is or she is working on the equipment. The interlock system must be returned to its operated condition when work is completed. So yun po. So after work, circuit must be de-energized by a circuit protective device. So the current may not be manually re-energized until it has been determined that the equipment and circuit can be safe energized. So yun po. Current protection. Overcurrent protection of circuit and conductors may not be modified even on the temporarily basis. So yun po, system markings. Electrical equipment must not be used unless the manufacturer names trademarks or other descriptive marking is placed on the equipment. Other markings shall be provided giving voltage, current, wattage, or other ratings as necessary. Yun po. Current ID. So, identify of disconnecting means and circuit. Its disconnecting means for motors and appliances shall be marked to indicate its purpose. So yun po, lalagyan po ng mga ganun. So it serves feeder of branch circuit at its disconnecting means or overcurrent device must be legible mark to indicate its purpose po. Lalagyan po ng mga ganun. So it's your job po. Ito po ang trabaho mo. So, known the hazard of electricals. Dapat po alam mo ang hazard of electricals bago ka gumalaw. So, known the equipments. So, known po, alam mo po kung anong equipments na gagamitin mo. Safe, use for safe practice. Use for work practice po. Kailangan po may alam ka po doon. May alam po doon sa tinatrabaho mo na yun. So, bawal po doon ang walang alam. Diba? Kasi maaaring ma-aksidente ka doon kung hindi mo alam. Hindi mo linya yun eh. Hindi ka naman electrical, nagtrabaho ka doon. So, inspect your PPE before its use. So, i-inspection po yung mga PPEs bago po gagamitin po yun. So, wag po magiging kampante kasi ang electrical current na tutulog ng yun. Don't work on energized circuit without permission. So, hindi ka naman authorized doon. Wala kang authorization, nagtrabaho ka doon. So, pag na-accidente ka, di patay ka. So, yun po ang trabaho po ng electrical and safety natin.
So yun po ang iyong buhay. So yun po, dito po nagtatapos ang ating topic at salamat po sa panonood at sana po may makukuha kayong aral at may apply ninyo sa inyong buhay. Don't forget to subscribe my channel at mag-upload pa po tayo ng mga susunod na video by next upload natin. So the next topic natin kung ano po yung may research natin sa susunod nating upload. So like, share, and subscribe sa aking channel. Hanggang sa muli, RB Official Channel stands for Reniboy Laureño. Magandang hapon po sa inyong lahat. RB Official Channel. Don't forget to subscribe and hit the notification bell for more updates.